Good day everyone, ako nga pala si Fausti Tristan, tubong Mansalay Oriental Mindoro, isang marine student dito sa Southwestern College of Maritime Business and Technology. At ito nga pala ang nangyari sa akin araw-araw. Diyan, gumising na tayo dyan. Tapos, tayo naghilamos, syempre, para lagi namang ginagawa yan kapag gumigising. At pagtapos ko magkilamos, ay agad na rin ako lumigo para hindi tayo mangamoy sa school. At yan nga, wala pang 5 segundo ay tapos na tayo. Yan mga ligong marino. Pagtapos ko maligo, syempre magbihis na ako, wala hindi ako magbihis, diba? At di ko pa pala nasasabi sa inyo, ang klase nga pala namin ngayon ay Navigation 1. Ito ay isang major subject at ipapass-forward na natin. At nandyan na nga kami guys. Ang guro namin dyan ay si Sir Adame, isang batikan pagdating sa pagtuturo ng NAV 1. At kami mahal na mahal niyan kahit kami may ingay. At isa to sa isang favorite namin na subject, ang uwian time. Kita mo, bakas na bakas ang ngiti sa mga klase ko kapag uwian na. Para sa akin, hindi naman mahirap maging mag-aaral na malayo sa kapamilya. Ang tanging kalaban mo lang talaga ay lungkot. At syempre, mag-a-adjust ka sa environment dito sa Calapan dahil ibang-iba ang environment sa Mansalay. At lalo na kapag walang ginagawa, talaga nakakalungkot. Kaya mapapaisip ka na lang na once na mag-uwi ka, ay talagang susulit-sulitin mo ang bawat sandali. Gaya nito. I told you that I'm falling, and I like the way you say my name. My heart skips a beat when I hear you calling, and I like that it won't go away. But never mind, don't wanna give you any trouble. Never mind, never mind. At sa akin namang mga natutunan sa seamanship 1 ay katulad niyan, mga parts ng barko, may ilan ako na pamilyar sa mga parts pero malaking tulong sa akin na matalakay ko ulit yung mga ganitong topic. At nalaman ko rin na lubusan mga definition niyan bawat isa at ang mga function sa barko. At kasunod nito, pinag-aralan din namin ang mooring operation. Ang mooring operation ay mostly ginagawa kapag didikit ang barko sa puerto at ang mga mooring line na yan ang magsisilbing gabay o pag-secure ng barko kapag ito'y nakadikit na sa puerto. At ang kasunod naman ay ang bosun's chair. Ang bosun's chair ay ginagamit kapag magpipintura ka sa matataas na lugar o magtitiktik ka ng kalawan. At ang kasunod naman natin ay ang stage. Halos parehas lang naman sila ng function sa barko o pinagagamitan pagpipintura sa matataas na lugar. Ang pinagkaiba lang ng bosun stage ay pwede ka makababa ng mag-isa lang kasi pwede mo siyang gawa ng self-lock. At yan, isa yun sa mga pinag-aralan namin. At ang sunod nyo namang nakita ay loob ng bridge. Yan nakita ang steering wheel ng barko ng mga navigational equipment. At iba't ibang helms order nga pala ang pinag-aralan namin yan. At ito ay in-execute namin sa simulator upang mapamilyarize din namin or maranasan namin sa pag-simulator. At yan na nga, ipapakita ko na sa inyo picture. Yan, nag-simulator kami. Malaking tulong sa amin yan upang mapamilyarize namin kung ano ba talaga ang ginagawa sa tuwing magtitimo ng barko.
At talagang napakasarap sa pakiramdam makahawak ng steering wheel ng barko. How much more kapag tunay na barko na talaga ang aming tinitimon. At paalala lang, gaano man kalayo ang biyahe o proseso upang marating natin ang ating mga pangarap, ay huwag natin kakalimutan yung mga taong nagsakripisyo para sa atin at pagpapasalamat sa isang naglikha sa ating lahat. Walang iba kundi ang Diyos. At pumasok sa loob. Tumingin ay attorneyless at tumahulhol. Tumabitaw sa langit, kwento. At umiyak na umiyak. Nagdahulog ng